Pahinga muna ngayong araw ang caregiver na si Edna sa kanyang trabaho. Layon kasi niya ngayong araw makiisa sa parada ng mga kagaya niyang health worker para sa selebrasyon ng National Health Workers Day. Kanilang sigaw, pantay at tamang benepisyo. Sa 8 oras kasi niyang trabaho na minsay umaabot pa ng halos 12 oras, ang kanyang kita, 500 piso lamang. May mga employer naman na naibibigay nila yung mga benefits na pangangailangan ng mga isang caregiver, na ibibigay naman nila ng maayos. Pero at the same time, may hindi naman natin mawawala na ibang employer na mawawala kulang. Pero kailangan nila ng tulong, ibigay na natin yun. Kasi kaya nga tayo tinawag na caregiver para ibigay natin love at care para sa kanila. Okay lang yun, minsan hindi na kami tumitingin sa magkano ibibigay, basta na ititreat kami ng maayos. Ang kanilang dedikasyon binigyang pugay ngayong araw, pero ang kanilang mga sakripisyo tila nababaliwala. At saka karamihan kasi sa amin is na-underrate. Binibigyan lang kami ng 500, 600, 12 hours. Which pag panggabi kami, dilat talaga yung mata mo. Hindi namin pwedeng tulugan yung pasyente namin kasi we're talking about life here sa trabaho namin. Kaya naman, bumuo na ang mga health workers ng Baguio ng organisasyon na tinawag na Coalition of Health Workers. We would like to invite more health workers for participation and to work together to fight for the issues that we are faced with. Kasi kung iisa lang organization, dadalawa lang, walang ngipin yun. But when we all come together, when we all invite health workers to join the coalition, it will be a stronger voice. Patuloy raw na ipaglalaban ng grupong ito ang kanilang mga benepisyo at sahod na nararapat lamang naman para sa kanila. Based on feedback, based on observations, based on experiences, many hospitals are closing some of their units. Many nurses are already resigning for greener opportunity, right? Kaya nagkakaroon ng understaffing, and if this does not stop, then the healthcare system will go on in a cycle of understaffing. Nais rin nilang mawakasan na ang pagkakaroon ng endo o end of contract na isa sa kanilang nagiging malaking pangamba at balakid para kumita para sa kanilang mga pamilya. Hiling nila sa mga opisyal ng pamahalaan, tulungan silang makamit ang kanilang mga pangangailangan lalo na't sila naman ang nangangalaga at tumututok sa pangangailangang medikal ng mga kapwa mamamayan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.